Welcome back again sa ating panibagong episode guys na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys at ngayon lang ako nakapag-upload gawang nabisi ako sa pang-araw-araw na ginagawa. Kaya ngayon lang ulit ako nakapag-dive. So, dito pa rin ako magda-dive sa favorite spot ko kung saan makikita nyo yung matalas na pato doon. Doon palagi ako nagda-dive at doon palagi tayo nakakahuli ng magandang klase ng isda. Yes! Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kang updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At ang oras ngayon is mag-aalas 3 na. Muna tayo ng fins dito. Doon muna tayo din ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Ang gamit kong spear gun dito guys is yung 120 cm cuttlefish style. And spear gun loaded. Let's go! Ito yung unang dive ko ngayong hapong ito. Dito lang ako nag-unang dive sa mababaw gawang matagal akong hindi nakapag-dive at hinihingal pa pagdating sa malalim na part. Abang-abang tayo kung anong lalapit dito. Makalipas ang ilang segundo, eto may dumaan sa harapan ko na grupo ng salmon, kaya lang ang layo ng daan nila kaya dinapitan ko na para ma-close yung gap. Kaya lang pag galaw ko at paglapit sa kanila, mas lalong lumayo kaya hinayaan ko na lang. Another dive tayo dito. Dito guys, naglipat na ako ng pwesto. At pagkapwesto ko dito, mapapansin nyo, yung mga bait is wala dito. Yun kasi yung palaging tinigin ko dito sa spot na to na kung may, nandito sa mababaw na area yung mga bait, may chance na may malaking isda dyan sa malalim na part ng dagat. Pero abang-abang pa rin tayo kung anong lalapit. Dito guys, paglingon ko ulit sa kanan ko, may dumaan na pala sa aking isang dog tutuna. Yes! Kaso nga lang, na-late ko ng ibaling yung pana. Hinabol ko na lang to, kaso nga lang, mailap. Hindi ko ma-close yung gap, kaya pilitin ng ayaw, hayaan na lang natin. Dito guys, preparing ako sa dive, nakakita ko ng 3 dog tutuna na dumaan sa akin sa ilalim, kaya sumisid ka agad ako dito. Buti na lang, yung dalawa is napansin ka agad ako at bumalik naman. Kaso nga lang, etong dalawang to is gaya nung naunang nagpakita, maila pa rin. Tinatry kong i-close yung gap, kaso nga lang, ayaw talaga. Ito, binaling pa yung pana ko dito sa isa, ganun pa rin. Nandun na sa malalim na area. Kaya balik muna tayo sa surface at para makapahinga. Makalipas ang 2 oras guys, wala pa rin akong huli dito. At eto, medyo madilim na nga, patakip silim na yung araw. Nagbabaka sakali pa rin akong may magpakita pa ngayong hapong dive na ito. Kaya antay ulit tayo dito. Lumipat na ako dito ng pwesto. At hindi nga ako nabigo, isang dog tuto na naman yung lumapit sa akin. At diretso na sa akin to. Kaya lang, pagka-pull ko ng trigger, napababa yung patama ko dito sa tunang ito. Kaya habang pataas ako at binibigyan ko ng line, ayun, napunit. Sayang, may pang-ulam na sana sayo, naging sardinas pa. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako.
The next day, pagdating ng hapon, eto, nag-dive ulit ako sa kabilang spot. Dito, nagpakita itong grupo ng barakuda. At ganun pa rin, ang mga isdang ito, napakailang. Hindi ko talaga maklose yung gap para makatira ako ng isa. Hinabol ko pa dito, kaso nga lang, ayaw talaga. Nagpapahabol. Ayaw sa poging ito. Mukhang takot na. Kaya wag pilitin ang ayaw, hayaan na lang natin. Baka sa ibang araw magpakita pa yan. Makalipas ang ilang minuto guys, eto nag-ambush style na ako. Wala talagang nagpapakitang isda. Kaya pumesto na ako dito sa mababaw na area at lumalakas na yung alon. Buti lang, hindi pa ako nakakatagal, may nakita na akong rabbit fish. At lumapit naman sa akin to, kaya kinuha ko na to. Ayun, tinamaan naman. At eto lang yung naging huli ko ngayong araw na ito. Isang rabbit fish sa maral. At eto nga, lumakas na talaga yung alon. Pagkatapos din na ito guys, ma-secured ko itong sa maral na ito is bumalik na rin ako sa pangpang. At umuwi na rin. Okay na rin, may pangtinola na tayo. Pagdating ng umaga guys, balik ulit ako dito sa nakitaan. Nung isang araw, ng dog to tuna. Nagbabaka sakala akong nandito na naman yung mga grupo. At ito yung unang drop ko ngayong umagang ito. Kung mapapansin nyo guys, sa mga previous video ko is pabalik-balik na ako sa spot at yung pinarpistuhan ko dito sa ilalim ng dagat is same lang. Yung mga dive ko, gawang dito talaga dumadaan yung mga isda. Dito may nakita na akong isang target, isang batfish. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na hindi tirahin. Ang ihaw na rin to. Kaya pagka-close ko ng gap dito, tinira ko na to. Ito yung naging unang isda ko ngayong umagang dive na ito. Isang batfish. 2 kg on scale. Goods na rin. Makalipas ang ilang oras guys, hindi na nadagdagan yung batfish. At eto, pauwi na rin ako. Nag-last dive na ako dito sa nakitaan nung isang araw ng napunit na dog to tuna. Dito na ako nag-last dive. Abang-abang tayo dito kung anong lalapit. At napakalinis talaga ng dagat. Wala yung mga dalagang bukit o yung mga bait. Kaya wala sigurong malalaking isda. Buti na lang, may curious na isang midnight snapper dito. Paikot-ikot lang dito sa harapan ko. Kaya focus na ako dito. Pandagdag na rin sa batfish na nahuli ko. At napakaamo naman. Tinimingan ko lang na magandang posisyon para matira ko to. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang good size na midnight snapper. Ayos na rin. Nakadalawang piraso tayo ngayong dive na ito. Okay na rin. May pang-ulam na naman tayo ngayong araw na ito. At eto lang yung mga huli ko. Isang batfish, saka isang midnight snapper. Goods na rin to. Isang araw na ulam na to. The next day, pagdating ng hapon guys, balik ulit tayo dito sa favorite spot ko. Di muna ako dumadayo ngayon, gawang malakas yung alon. Tsaga-tsaga lang muna tayo dito sa favorite spot kung saan palagi tayong nagda-dive. So, load muna tayo ng spear gun. Ang gamit ngayon natin na pana is yung 130 cm carbon. Dito, habang papunta ako sa spot, nakita ako ng Buffalo Emperor at good size na rin, kaya binabaan ko. Kaso nga lang, mailap pa rin itong mga isda dito. Tinay ko pang habulin para ma-close yung gap. Hindi ko pa rin ma-close para matira. Ayun, pumunta na sa malalim na area.
Tinanay ko pang i-ambush dito, nagbabaka sakala akong bumalik, kaso nga lang, hindi na nagpakita. Kaya, umangat muna ako dito. Pagdating ko sa spot guys, eto nakita ko yung mga bait nandito lang sa mababaw na area. Wow. At eto yung palagi kong pinagmamasdan dito sa spot na to. Nandito lang eto sa unang dinadayban ko is may naghunt dito, panigurado ako. Kaya bumaba ka agad ako dito para mag-ambush. At pagkapwesto ko nga dito, eto, nabubulabog yung mga bait. Hindi mapakali dyan sa unhan. Kaya antay-antay tayo kung anong meron dito sa spot na to ngayon. Ilang segundo pa ang lumipas guys. Eto nga, may isang bluepin na palapit sa akin. Yes! Medyo malikot, buti na lang, tinamaan pa. At eto yung naging unang isda ko ngayong hapong dive na ito. Isang good size na bluefin trevally. Ayos na rin. Malimango ito kung tawagin dito sa isla namin. Pagkatapos kong ma-secured yung bluefin at ilagay ko sa stringer, eto, nag-dive ulit ako dito rin sa nahulihan ko ng bluefin pero nag-abante lang ako ng konti sa laot since nabulabog na natin dun sa mababaw. Abang ulit tayo kung anong lalapit dito sa akin. Kaya lang, dito sa pangalawang dive ko, walang nagpakita. Kaya, angat muna tayo. Balik muna tayo sa surface at magpahinga. Pagkatapos kong makarecover guys ng hangin, eto, diretso na ako dito talaga sa malalim, sinagad ko na. Ito yung pangatlong dive ko ngayong hapong ito. Kung mapapansin nyo sa mga previous video ko, dito ko nahuhuli yung mga malalaking bluefin dito sa pwestong ito. Kaya abang ulit tayo dito kung anong lalapit. Mapapansin yung mga blocks sa unahan ko guys, yun is yung mga ilak, yung mga silver drummer fish. Ito kasi yung pwesto nila. Habang nakaambos ako dito guys, nag-granting na ako para may ma-attract na mga trevallies, kaya ng mga mamsa, mga talakitok. Kaya lang, wala talagang lumapit, kaya umangat na ako. At eto na talaga guys, yung pagkakataong makakahuli tayo ng napakalaking mamsa. Yes! Habang pataas ako, may nakita ako dito sa taas ng bato. 2 piraso. Nalito pa ako dito kung anong
titirahin. Napakalaki kasi yung nauna. Buti na lang napansin ko agad yung isa at diretso sa akin. At dito na guys, yung nagka-problema ako. Munti ko nang mabitawan ulit yung paanak ko dito at hindi ko alam na hindi na nag-release yung line ko. At buti na lang yung isda, hindi na humatak sa akin ng line. Yes! At napakaganda yung tama at eto, nandito na ako sa surface. At kinakabahan talaga ako dito guys, gawang baka humila yung isda at wala na akong maibibigay na line, gawang yung line ko is bumuhol dun sa reel. Hindi na makarelease. Buti lang talaga yung isda, madaling humina, madaling napagod. Kaya wala nang laban. Siguro pag naglaban pa yon, ang gagawin ko na lang dito is puputulin itong line at matatanga yung shop natin. Buti na lang, nagandahan ko talaga ng tama itong napakalaking mamsang ito. Nagpasalamat talaga ako dito sa nangyari. Gawang napakalaki to at yung hangin ko talaga is paubos na yung tinira ko ito. Gawang pataas na ako. Balik na sa surface at nagpakita pa yung dalawang mamsa. Yung isa guys is napakalaki talaga. Kaya lang, medyo malayo yung daan niya sa akin. At etong napana ko is, direction niya is papunta talaga sa akin. At kung mapapansin nyo nga sa video is harap na harap yung pagkatama ko. At tingnan nyo yung tama dito guys. Gitnang gitna. Muntik nang lumampas lang sa stone shot. Kaya hindi natin napatulog. Okay lang yon. Buti na lang, madaling nang hina itong isdang ito. Ay! 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 Thank you, Lord! Ay, nako. Muntik na namang matanga yung shop ko. Yung buong pana ko. Ay, nagbuhol yung tali ko sa line. Swerte pa rin, nagandahan ng tama. Pasalamat pa rin ako. Ang gagawin ko na lang sana doon, putulin yung line. Buti lang maganda yung tama. Ay, nanginginig ako. Nanginginig. Napakalaki. Ay, nanginginig. Ay, thank you, Lord. Bumuhol yung light. Eto, malakas na. Lumakas na yung halon talaga. Okay na to, uwi na ako. Mukhang sunerte pa rin tayo. Thank you, Lord. Akala ko mabibitawan ko na naman yung shop. Ayaw tong spear gun. Yung ang laki sana yung una. Yung unang lumapit, mas malaki dito. Mga nasa 20 kilo siguro yun. Ay, pasalamat. Shoutout nga pala kay Manang Hilaw, John Vincent Iliagas, Marlon Hamisola, Rosenel Delfino Firater, Bea Lopez, Rafi Bantilan, Rosana Villahermosa, Chad Summer, Danilo Adalem, Chad Friends Adalem, Jonel Sanchez, Kayadong Family, Christian Murillo, Reggie Adventure, Julius Nadura, Galacia Family, Nexon Etson, Warren Aba, Fernando Lacasandili, Vic Fadirugaw, Infinite Outdoor Quest, Shane Jimena Bagamasmad, Tatay Del Kitchen, Enting Vlog TV, Aldrin Encio, Laling Catalas, Rosemary Salva, Lugatok Family, Boots, Ele, May, Maya, Ochel, Agustin Elisis Kasumpang, Wenzel, J. Mark Flores, Tingala Family, Gay Marlo Siranyas, Jambol Manaki, Cesar Abling, Pancho Pantino, Nensky Vlog, Erica Gregorio Bailon, Dexter Cuevas, Family Villamor, Ruil Suay Bagyo, Rubridillo Family, Johnny Heisten, Dennis De La Cruz, LB Anti-Vlog Adventure, Pablo Alaw, Lesby Vlog, Berna May Cabales, Romeo Alcones, Amor Beats, Family Alcones, Cute Daldo Official, Robin Ayuhan, maraming salamat po sa inyong lahat. At dito nga guys, umuwi na rin ako. Okay na rin at naka-2 piraso tayo, isang bluefin at etong napakalaking giant mamsa. Buti na lang talaga at napakaganda yung patama ko dito. Halos mga 6 na di pa lang yung line na na-release at pumulupot na talaga dun sa reel at hindi ko na talaga ma-release yung line. Nag-lock na talaga.
Grabe. Buti na lang napakaamo. Malalim pa naman yung sinisid kong yun. Nasa 25 meters yung lalim nun. Grabe, okay na rin. Kaya pagkatapos din ito is dumiretso na talaga ako. Hindi na ako nag-dive pa. Gawang hindi na magamit yung pana natin. At okay na rin yung huli ngayong hapong ito. Halos kalahating oras lang akong nag-dive dito. At ito yung blessing na binigay sa atin ni Lord. At napakalaking pasalamat ko talaga kay Lord na palaging ginagabayan ako sa pag-dive ko. Na palagi ako nag-iisang nagda-dive at palagi siyang nasa tabi ko. Ginagaydan ako sa pang-araw-araw kong ginagawa sa aking hanap buhay dito sa ilalim ng karagatan. Maliit man at malaki ang blessing natin is magpasalamat pa rin tayo kay Lord. Gawang sa dagat talaga is swertihan lang. Hindi mo kailangang malungkot kung wala kang huli. Tiyagaan lang talaga dito sa dagat at pag natimingan nyo yung isda at kung para sa'yo talaga is para sa'yo. Ito nga, yung mamsa is unexpected na mamsa to. Since pataas na ako nung nagpakita etong dalawang ito. Kung nagtagal pa siguro ako sa ilalim is lalapit siguro to. Kaya lang wala na akong hangin. Kailangan mag-angat na. Buti na lang napakaamo. Grabe. Ito yung nangyari guys. Sumingit dito pala. Tumatalon din pala ito. Kasi naging 1.5 yung ano natin. Kaya tumalon dito sa harang niya. Ayun, pumasok. Kaya hindi na talaga magre-release. Ay, buti lang nagandahan yung tama. At na-safety man natin yung pana natin. Ay, kamunti ka na talaga. Ay. Ah. Ha? Alam yan. Baka. Rasa matagar. At dito guys, pagkarating ko dito sa pinaparkingan ko ng motor, eto, tinimbang na itong isda at nagtotal ito ng 23.82 kg on scale. Napakalaki talagang mamsa to. At hindi ko to binitbit papunta dito. Nakita ko kasi yung isang tropa ko na nandun, nag-aantay. Kaya pinamotor ko na lang sa kanya. Kasi napakabigat to bitbitin. Medyo malayo pa naman yung papunta dito. About 20 minutes. Eto, linisan namin to. So yung last na nahuli nating napakalaking mamsa din is dun din natin nahuli yon. Dun sa spot na yon, yung 27 kg on scale. Wow. Yung kasamahan siguro na ito is nasa, halos baka nasa 30 plus siguro yon. Wow. Napakalaki talaga. Biruin mo, mas malayo yung isdang yon sa nakuha ko is napakalaki talaga, napakalapad. Tawan niya yung kinakangusten, imot nagmotor. Ito yung lamang loob niya, napakasarap to adobohin or isigang. Ito naman yung ulo guys is, ito yung sasabaw namin bukas. Kaya abangan nyo yung catch and cook namin neto, itong ulong ito. Hindi na kasi kaya ngayong since ginabay kami ng pagtadtad na itong karne. Pagod na rin yung mga tao. Kaya minabuti naming bukas na lutuin. At dito guys, binenta ko itong yung puro laman naka-total ako ng 9 kilos, 9 kilogram on scale sa 23 kilogram na buo. Ayos na rin. So 9 kilos times 270 ko, okay naman, marami naman bumili. Gawang wala talagang isda ngayon dito sa amin, napakadalang yung mga isda. So ganun talaga, pag kunti yung demand, syempre tataas mo yung presyo kasi kunti nga lang yung isda. Ganun talaga, kailangang nakadepende rin sa demand yung pagpresyo dito sa amin. Ginabi na nga kami dito ng paghiwa. So hanggang dito lang muna guys, hanggang sa susunod nating episode. Abangan nyo na lang yung susunod na episode natin na magkakatsaan to ako ng ulo. Right?
yung sukle. Wala yung sukle.